Pagkabarado yun, wala nang blood supply papuntang puso. Yung part ng puso na sinusuplayan niya, heart attack na yun. Masakit sobra yun. Yung arteries, bumubuka, nai-injure, nagkakaroon sugat. Doon lumalapat yung cholesterol, yung plaque, barado sila ng barado hanggang magbarado na. Yung nerve kasi nalunod na, hindi niya naramdaman yung sakit. So, akala mo okay ka pa, ang pala inaatake ka na, hindi mo alam. Pero biglang, wala na. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. O hindi ito pa yung medical na personalized, hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon tatalakayin natin ang pinakamalaking killer sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. At yan ang sakit sa puso. Pero bago ang lahat, ito si Glenn, ang inyong Managing Director, and ito si Dr. Anthony So, ang aming Medical Director. Bago tayo magsimula, yayayain ko lang kayo. Nakikita ko maraming mga nag-view regularly pero hindi pa nakasubscribe. Sali na kayo. Subscribe lang kayo dito para hindi kayo magmimintes pagdating sa panonood ng mga bagong health videos namin. Anyway, Doc, ang pinakamalaking killer na to, walang iba kundi ang atake sa puso. Halos tayong lahat may nakilala na or kamag-anak na naapektuhan nito. Diretsahan tayo. Ano po ba ang atake sa puso? Okay, heart attack, yung puso, merong coronary artery. Okay? Parang utak natin, kailangan may blood supply papunta sa utak. Ang kamay natin, dapat may blood supply dito. Ang puso mismo, kailangan may blood supply. Ang tawag dyan, coronary artery. Ngayon, yung coronary artery, pag nabarado, yun ang heart attack. So, magkukulang ang supply ng dugo sa puso, Doc? Yes, coach. Ano po ang nangyayari sa puso natin pag nagkukulang ang supply, Doc? Okay. Now, yung coronary artery, ordinary na artery siya na daluyan ng dugo. Dahil sa pinag-uusapan natin, lifestyle, yung coronary artery, nagkakaroon ng barado. Alam mo, nagsisimula siya. 10 years old pa lang, 10 years nagsisimula. old. Yes, nagsisimula na sila. Yung malit lang, malit. Ang tawag dyan, plaque formation, yung mga cholesterol, yung calcium, mga ininom na, kinakain natin mga taba-taba, lahat yan. Palaki ng palaki, palaki ng palaki. Now, minsan-minsan, pag medyo nasa gitna na siya, pag tumatakbo tayo, teka, ba't parang pagod ako, hapbo ko? Yun, early sign na yun. Ang tawag dyan, angina. Kasi kulang na yung blood vessel, blood supply, papunta sa ating puso. Marami yan, maraming arteries. Yung mga iba dyan, nagbabarado na, kulang ang dugo, oxygen, blood supply, pagkain sa puso, masakit. So, kumbaga yung mga cell ho ng puso naha-harm or namamatay dahil Yes. lang sa blood Oo. supply? So, una, pag angina, hindi pa naha-harm. Napapagod lang, kaya nasasaktan lang siya. Pero pag nag-rest ka na, dumadaloy na naman yung oxygen, nabubuhay na naman siya, nagre-recover siya. Okay? Pero yung heart attack, yun ang problema. Yung barado ng blood vessel, minsan-minsan, nasisira. Pagkasira yun, nagbabarado. Pagkabarado yun, wala nang blood supply papuntang puso, na yung part ng puso na sinusuplayan niya, heart attack na yun. Masakit sobra yun. Masakit, sobra. Yung angina ho, Doc, minsan nagbabasa rin naman tayo tungkol dyan. Maliban dun sa feeling ng nahahapo, pwede po bang sumakit din ang dibdib natin doon? Yes, coach. Masakit siya. Parang heart attack na, pero mas konti lang. Then, usually nagbibigay tayo ng gamot para bumukas yung puso para makapag-supply ng dugo at sustansya at oxygen sa muscles na yon. Okay, so yun. Pag nawawalan ng blood supply ang puso, yun ang atake dahil Yes. sa bara ng cholesterol, taba, calcium? Yes, calcium. Okay. So, Doc, paano natin malalaman kung ano yung mga causes nitong heart attack? Ano po ba? Na-mention nyo kanina yung bara dahil sa lifestyle natin, eating habits. Meron pa po bang mga ibang factors na nakakapagdulot nito? Siyempre, dahil tumatanda tayo, yun, dumadami ang deposito. So, age yun, age. Sa lalaki, 45 years old, nagkakaroon ng mga heart attack. Sa babae naman, dahil sa may estrogen sila, mas protectant yan sa puso, 55. Kaso, parang mali na ito eh. Kasi may mga ibang pasyente kaming, mga 30s lang, nagka-heart attack na eh. Grabe na. Age.
Tapos blood pressure. 'Pag mataas ang blood pressure, ulitin ko lang, magpa-check lang kayo. Mataas na pala blood pressure ko, ipa-check lang ninyo, pa-BP lang kayo. Yung blood pressure kasi 'pag malakas ang palo ng, puso, yung arteries bumubuka, nai-injure, nagkakaroon sugat. Doon lumalapat yung cholesterol, yung plaque, dun nagkakaroon. Eh, di 'pag lalong mataas palagi, barado sila ng barado hanggang magbarado na. So, B, blood pressure. C, cholesterol. Okay? 'Pag mataas ang cholesterol mo, mga triglyceride, yon bawasan natin. D, diabetes, sugar. So 'pag mataas ang sugar mo, yung sugar pa naman mas sumasama pa siya sa cholesterol na nagsusugat sa inner layer ng ating arteries. Kaya nga mas mabilis magkasugat. Yung cholesterol lang ang nagpa-patch, siya yung titigil ng sugat. Kaso damay na rin siya. Then panglima, yung mga lifestyle na yung mga smoking, yung alcohol, tapos late matulog, stress sa buhay, tapos yung mga cocaine, yung mga unwanted substances, yun. So, illegal drugs, Yes, sir. ganyan, iwasan natin. So, basically, 'pag pinagbawal ng asawa mo, dapat sundin mo, 'Yan yung mga binabawal ng mga asawa sa mga, sa mga lalaki, eh. So, yeah, mukhang simple lang naman, 'no, Doc, yung ABCD plus Yes. yung mga bisyo, Yes, yun yung sakto. iiwasan natin. Okay, so alam na natin ngayon yung mga factors na puwedeng makataas sa chances. Kasi may mga iba naman kahit ang daming bisyo, Doc, hindi sila naatake, proud pa sila dun, 'di ba? Eh, kasi alam mo, swerte sila, blessed sila, na maganda ang genes sila na nakakapagproteksyon sa kanila. Eh, pero imbis na 100 taon sila o 100 ang usually ang buhay dapat ng tao dapat 120 sa genes, pinagka-compute nila, 120 to 130 years old dapat tayo. Eh, kasi sa kaka-smoke at gano'n nila, 90 years old o 80 years old na lang sila. Sayang ang kanilang genes. Okay. So, genes is also a factor. May taong mas lapitin talaga, Doc, Yes, kaysa sir. sa iba. Okay. So, kung nasa lahi niyo siguro, dapat the more reason na mag-healthy lifestyle tayo. Yan. Okay. So, Doc, na-discuss na natin yung mga risk factors tsaka kung ano itong heart attack. Kung sinususpect natin na baka parang nanakit yung dibdib or may nararamdaman tayo, ano po ba yung mga sintomas para ipatingin na natin or magpa-ER na tayo? Okay. Yung heart attack, wala na, atake kaagad, eh. Masakit talaga sobrang sakit talaga. Ang simptomas niya is parang heart, talagang contraction, constricting pain, sobrang sakit. Tapos minsan-minsan talagang hinahabol ka talaga, tapos sumasakit pa yung kaliwang bahagi ng jaw ninyo or yung shoulder niyo sumasakit. Then, malamig na pawis. Then talagang ang sinasabi ng ibang pasyente, ito yung number 1 na pinakamasakit na pain na naranasan sa buhay niya. So, kung maatake ka, alam mo na Alam mo talaga. na, diretso ka kaagad sa emergency room. Okay. So, Doc, naririnig natin minsan yung term na mild heart attack. Is there such a thing as mild heart attack? Okay, meron naman, pero yung mild heart attack is yung artery, swerte siya, yung artery na nabarado maliit lang, hindi yung major. Kasi ito yung heart, merong malaki, tapos subdivide siya ng maliliit. Baka dun siya nagbarado. Eh di yung natitirang parte ng muscles, yun, mild heart attack lang. Okay? 'Pag large heart attack, baka pwedeng bumigay siya kaagad, hindi na tumibok ang puso. Okay. So, minsan yung mga tao, 'di ba, Doc, anecdotes lang naman 'to, let me know if I'm wrong. Parang nalalaman na lang nila na mild heart attack sila or naatake sila dati 'pag nag-routine checkup, nagpa-ECG, "Uy, medyo pangit yung may gano'n, 'no, Doc? Tama po kayo kasi yung makikita, "Uy, meron pala kang atake, yung ECG may matagal ng may ST elevation," mga gano'n-gano'n. Oo, meron nga pala. Oo, Okay. tama po. Lalo na sa diabetic. Kasi ang diabetic pero hindi na mild attack yun, hindi lang yan naramdaman kasi yung diabetic, yung nerve kasi nalunod na, hindi niya naramdaman yung sakit. So, yung mga diabetics, akala mo okey ka pa, ang pala inaatake ka na, hindi mo alam. Pero biglang, wala na. So, kaya Balagta na lang. oo, balagta na lang. So, yun diabetic. Yung mga babae minsan-minsan ang sumasakit dito, yung minsan-minsan, hindi niya naramdaman. Tsaka yung mga matatanda, kasi yung ugat kasi siyempre tumatanda na rin, hindi na nagse-send ng proper signal na, "Uy, masakit talaga 'to." Okay. So, may gano'n pala, May gano'n. kaya biglaan na lang. Hmm. Okay. So, Doc, ang dami nitong mga sintomas na 'to. Meron hindi gano'n kasakit, may one time, big time ka Yes, sir. naman. Yes, sir. Sa dami ng mga posibleng sources tsaka sintomas na 'to, ano po bang mapapayo niyo para mailayo tayo sa ganitong klaseng karamdaman, Doc? Okay. So,
siyempre number 1, hindi mo naman puwedeng palitan yung age mo, tatanda-tatanda ka, 'di ba? Oh, so yung B, blood pressure, yun uminom kayo ng gamot pampababa ng blood pressure, yun nakakatulong talaga yun. Nakakababa ng, incident of heart attack, tsaka stroke. Oh my Kasi pareho lang yun, eh, Hmm. yung blood vessels dito tsaka dito pareho lang naman, eh, ibang lugar lang kaya nga ibang tawag lang, okey? Blood pressure, cholesterol yun, bawasan ng mga prito. Kung magpiprito kayo, maganda coconut oil, 'wag palm oil, 'wag mga ibang oil. Yung canola Doc, hindi rin ang Okey, puwede. naku. So, coconut oil. Lalo na siguro yung lard, yung gawa Oo. taba ng hayop 'no, Ayun, hindi ko na kabisado pero, mas okey yung coconut, coconut oo. oil. Pero kung kayang iwasan, iwasan. Huwag kayong magluluto ng olive oil. Yung olive oil, mahal siya kasi dapat, dressing lang kakainin mo. 'Pag niluto mo yun, iba yung characteristic niya, maging cancerous pa siya, Oh my mahal gosh. pa yun, oo. So Napamahal ka na nga, tinaas mo yes. pa chance mo ng cancer. Yes. Patay. So, yung diabetes, sugar, bawasan mo yung sugar mo. Tapos matulog ka maaga, bawasan yung stress, bawasan yung mga bawal na gamot. Yung cocaine kasi, ang ginagawa niya sa puso, pinapa-contract niya yung yung blood vessel, pinapa-contract niya. Pagka-contract, aatake yung puso kasi kahit na hindi barado yung arteries, kino-contract niya, walang dugo na pumupunta sa muscles. So parang nag-narrow down na rin kahit hindi pa Yun. dapat. Oo, yun. Pero 'di bale yung cocaine naman daw pang mayaman yan, eh, taga mahal daw yan. So hindi problema yan ng average Pilipino. Anyway, ayun, exercise Doc siguro naman Yan, exercise tapos, eat healthy, sleep earlier, then, pa-araw kayo. pa-araw. So, eto pa ano yun yung stress na mention niyo Doc, Yes. medyo bawasan natin yung stress. At ito paborito ng mga viewer natin, yung word of God. Marami sa comments natin ano, super agree 'pag name-mention niyo yan. So, hindi totoo Doc, yung worship 'di ba, Tama. nakakabawa talaga ng stress. Stress, yes. So, whatever your faith is, kung ano man religion niyo, basta you feel good about it, keep doing it. Okay. So ayun, super dami nating natutunan, like sintomas, yung well, ayaw na nating sabihin yung prognosis, yung aftermath kasi either bulagta ka or matter of time na lang bago maulit. So, 'wag naman sana. So Doc, sabi niyo naman may mga iba one time, big time, hindi na makakabawi. Paano sa mga nag-survive sa heart attack nila or sa mild, ano usually yung treatment ho na binibigay? Okay. So, siyempre inatake ka, tawag ka 911 or dito, ano bang number natin dito? Parang 911 Parang din, eh. ganun din Oo. 'no? Then idadala ka sa emergency room. Pagdala sa emergency room, number 1, ECG. So, makikita mo yung ST elevation kasi may PQRST and ST tumataas, naku, may heart attack. Tapos ang tawag diyan myocardial infarction. Tapos 2D echo para makita, uy, yung isa hindi na gumagalaw, yung malaking puso, yung isang parte ng katawan hindi na, gumagalaw kasi nga wala ng blood supply do'n. Tapos yung dugo, kukuha ka ng mga troponin I or T or C na makikita natin na tumataas yan kapag may heart attack. Then merong mga iba na mga CT scan or MRI na mas maganda. Then kung nakita na maganda, sasabihin sa'yo ng, doktor, "Oh, gawin natin para sigurado tayo, mag-angioplasty tayo." Oo, angiogram muna. Ang angiogram, papasok sila ng isang maliit na tubo, papasok dito or sa singit, pupunta yan sa puso. Tapos titignan niya kung saan yung barado. Then 'pag nakita ng barado, sasabihin niya sa pasyente, ng relative, "Oh, barado, lagyan natin ng angioplasty." Ang angioplasty naman is sukin niya, lalagay siyang balon para bumuka. Tapos maglalagay silang mesh para dadana yung dugo. Mas maluwag na daloy. Mas maluwag na. So, 'pag sinabi ng doktor, angiogram, naku, ibig sabihin, handa na kayo ng pera, malamang mag-angioplasty na. Kasi bakit? Kasi 'pag nag-angiogram, tiningnan mo na. Tapos sasabihin mo, next time na lang, o 'di may bayad ka na dito, tapos magka-angioplasty na naman, dagdag sa bayad na naman. So one time na lang, One pag time na nakita lang. niya Oo, gagawin may na barado niya. na, o gawin mo na, na may angioplasty para dumaloy na yung dugo, edi okey na siya. Or minsan sobrang haba na hindi kasya ng mesh lang, ang tawag diyan coronary artery bypass graft. Parang tubero yung doktor, eh. So, kunwari may kalawang dito, malaki. Ang gagawin niya, kukuha siya ng arteries or veins sa paa, kukunin niya yun, ay ha-harvest niya yun, tapos tatanggalin niya yung barado, tapos ikakabit niya ng bago para maganda na. Kumbaga parang flyover ng dugo 'no, Doc? Yun, Para eksakto. ano, kung traffic na dito, Yun, so-shortcut ka. yan, eksakto. Tama. Lagi nating naririnig yang mga yan. May kamahalan 'tong mga procedure na 'to 'no, Doc? Medyo. Medyo, like 500,000 to 1,000,000 mga Yes, ha? yes. Oh my gosh.
So, yung mga lifestyle natin medyo mahirap pong gumastos ng gano'n kahit meron ka pang HMO, hindi naman iko-cover lahat 'yan ng HMO, eh. Daang libo lang iko-cover nun. Kung kalahating milyon to milyon, medyo Over the limit. papawisan ka. Baka magkasakit din sa puso yung mga magbabayad para sa'yo. Tama. Anyway, yun lang po. Iwas tayo. Sabi nga ni Doc, lagi niyang sinasabi, prevention over cure. Yun talaga, napakahalaga. So, sa tingin niyo, nalilihis kayo ng landas pagdating sa lifestyle, baka ito na yung time. Hopefully, maging wake-up call ito sa inyo. Sa amin din. Siyempre, Yes. nag-iedad na rin, dapat mas disiplinado. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, Dr. Anthony So, saying, ingatan nyo ang mga puso nyo, stay happy, stay healthy. Shout out sa mga viewers namin, lalo na sa Middle East, nakita namin marami. And see you sa next video. Bye-bye!